ginawa mo? Nanginginig na si nanay sa takot? Nanginginig sa takot? Ako, tigilan mo ako sa atin yung dalawa. May yakatan pa kayo nalalaman. Ano? Wala tayo Kasi dito. sa mga kapitbahay na masama ako? Kuling mo umakit. Hindi ko alam kung anong klase kang tao. Mas mabuti pa nga yung asa inaalagaan si nanay eh. Samantalang ikaw na sarili niyang anak, arte lang para sa'yo yung nangyayari sa kanya. Napakawalang kwenta mo, anak. Isa pang salita mo na rin, makakakitin ka na talaga sa akin. Isa pang aso na yan. Hindi yan tatakinig. Kayo, pareho kayo, sisirain ko kayo. Hindi ako sanay na lumalaban sa nakatatanda, ate ha. Pero subukan mo lang antayin si nanay sa harap ko. Kakalimutan ko na anak ka niya. Huwag ka na makipag-away. Uwi na lang tayo. Ayoko na rito. Mas mabuti pa nga umuwi na kayo. Lalo lang ako mag-visit sa inyo. Lalo na sa'yo, Lani. Namumuro ka na sa akin. Uwi na kasi tayo. Opo, Nay. Halika na po. Iuwi ko na kayo. Naiiyak kong inihatid ang biyanan ko sa bahay niya, Papa Dudu. Awang-awa kasi ako sa kanya ng mga oras na yon. Nag-worry rin ako sa kalagayan niya noon, kaya gusto ko sana na sa bahay na lamang muna namin siya tumuloy para mabantayan ko siya. Pero tinanggihan niya yun. Kaya naman nagpasya na lamang ako noon na samahan muna siya ng ilang oras. Gusto ko kasi na masiguradong maayos na siya bago ko iwanan. Pero mukha naman pong kalmado na siya ng mga oras na yon. Normal na kasi siya ang kausap na parang baliwala na sa kanya ginawa sa kanya ni Ate Benet. Masaya niyang inaplo si Mamba na parang isang inang sabi sa lambing ng kanyang anak. Hindi ko tuloy noon maiwasan na maisip yung ginawa ni Ate Benet. Hindi ko talaga akalain na gano'n pala ang trato niya kay Nanay Karin kapag nagkakamali ito. Inilabutan ako sa mga salitang lumabas sa bibig niya ng sandaling yun. Para kasi hindi niya kaano-ano si Nanay kung duruin at sigaw-sigawan niya. Hindi naman naging masamang ina si Nanay Karin noon. Kahit na nagtatrabaho siya ay hindi naman niya pinabayaan ang mga anak niya. Alam ko kung anong naging buhay nila noon dahil magkalapit lang yung mga bahay namin o mga bata pa lamang kami. Kaya hindi ko maiwasang magtaka kung saan ang gagaling yung masamang ugaling yun ng hipag ko. Para kasing sa amin niya gustong ibunton ang mga kabiguan niya sa buhay. Hindi niya tuloy makita kung gaano siya kaswerte na kahit papaano ay may natitirhan pa siya. At meron din siyang pamilya na napupuntahan. Tulad ng kanyang magulang, Papa Dudu. Nay, nandyan po ba kayo? Bukas po tong gate niyo. Tutuloy na po ako, ha? May ulam na. Oh, Nay! Ano pong ginagawa niyo? Hinahanap ko yung bangkito ko. Hindi ko makita. Gagamitin ko sana sa Designer na yata. garden eh. Nay, ayun po. Sa iba si Mano ng bintana sa harap niyo. Ha? Kanina pa ako ikot ang ikot kakahanap dito eh. Nandyan lang pala. Sino kasi naglagay nito rito? Malamang po na ilagay niyo po yan dyan. Nakalimutan niyo lang. Hindi ko nakalimutan. Hindi ko lang nakita kasi malabo na mga mata ko. Ano nga pa ng sadya mo? Binilan po kasi kita ng vitamins tsaka groceries, Nay. Meron din po akong biniling gatas dito tsaka oatmeal para sa inyo. Sabi kasi ni Jeron, ibili ko na kayo ng groceries para di na kayo mapagod pumunta sa bayan. Naku, salamat. Ang dami naman ito pinamili mo. Sakto lang po yan para sa isang linggo niyang budget, Nay. Ay, siya na Bukahan po na ng pala. kapatid yan. May binili rin ako para kay Bamba. Ay, meron pa para sa aso ko. Ang bait mo talaga. Sana ba pala nagtatrabaho yung asawa mo? Parang matagal ko na yun hindi nakikita pumupunta rito ah. Si nanay naman. Paano po kayo madadalaw dito ni Jeron? 3 taon na po siyang nasa Saudi. Ba? Ang
Matagal na palang nasa abroad ng bunso ko. Matagal na nga po siya sa abroad, pero nakalimutan niyo po. Hindi ko nakalimutan. Kayo yung makakalimutin. Kasi hindi kayo nagpaalam na mag-abroad si Jeron. Sorry po, Nay. Sige na, hindi niyo na po nakalimutan. Ay, siya nga pala. Ipapakita ko sa iyo yung aso. Ando lang yun sa kubo kanina eh, natutulog. Naku, matutuwa ka dun sa Okay aso. na siguro. yun. Napakatalino na at napakalambing pa. Marunong utusan yun. Ha? Si Papa po ba? Paano ko nalaman ang pangalan ng aso ko? Kasi po, Nay, ako po nagbigay nun sa'yo. Hindi niyo na po ba naaalala? Ano yan? Regalo sa akin ng tatay Jerry mo si Pampa. Nung naliligaw pa lang siya sa akin. Talaga po, Nay? Binigyan din po kayo ni Tatay Jerry ng aso noon? Aba, oo naman. Ang sweet ng tatay Jerry mo eh. Uy, si Nanay. Kinikilig pag naaalala si Tatay. Ako syempre, asawa ko yun eh. Kahit matagal na siyang wala, hindi naman masama na maalala ko siya kasi mabuti siyang asawa nung nabubuhay pa. Ikaw din. Dapat ganun ka kay Jeron. Huwag mo siyang kalilimutan kahit nasa malayo siya. Oo naman po, Nay. Napakabait din po kaya ng anak niyo. Manang-mana po kay Tatay Jerry. Siyempre, ako yun eh. Siya nga pala. Alam mo bang gusto kunin ng bruha na laging pumupunta rito si Bamba ko? Bakit niya raw po kukunin si Bamba? Ewan ko. Galit siya kay Bamba ko. Grabe naman po yun. Sino po ba yung bruha na yun, Nay? Sino pa? Eh di yung masungit na babae na nangaaway lagi sa akin. Yung anak niya, ano? Matapos ang pag-uusap namin yon ng biyanang ko ay hindi na ako napalagay papanudo. Kakaiba po kasi siya ng umagang ito. Minsan, matino siya tapos ay biglang magiging pabago-bago ang mood niya. Nagiging irritable na siya na para bang isang bata at napapadalas na rin ang pagiging makakalimutin. Kaya naisip ko na ang patingnan siya sa doktor Para si Lucien. papanudo. Noong una ay ayaw pa niya pero dahil sa pangulit ko ay napapayag ko rin siya. Hindi lamang mo Kaya lang general check-up ko na siya sa public hospital dito sa Laguna. Base nga po sa resulta Di ba may ng coke iba't ibang tayo? lab test at MRI na ginawa sa kanya ay nakumpirma ng doktor na may early signs Di ng mo alam? dementia si Nanay Karin. Wala daw lunas sa sakit na yon. Pero pwedeng malabanan ang mga sintomas at mapabagal ang paglala. Hindi ako makapaniwala noon dahil sa pagkakaalam ko ay nasa 65 pataas ang edad ng mga tinatamaan ng ganong sakit. Pati na rin yung mga may sakit na diabetes at high blood. Pero wala namang ganong sakit si nanay at medyo mahina na nga lang yung baga niya pero normal pa ang BP niya. Sabi rin ng doktor ay maaaring nagkaroon ng silent stroke si Nanay Karin.